Yung disiplina, nagpapasimula po ito sa tahanan, hindi po sa paaralan. Kumbaga yung tahanan po, ito yung unang lugar ng paghubog ng pagkatao at pananampalataya. Yung mga magulang, meron pong banal na tungkulin na turuan at gabayan yung kanilang mga anak sa landas ng katwiran, paggalang at karunungan. Kaya nga sabi po ng aklat ng Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata habang siya'y maliit pa. Turuan mo siya sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan. Now, ang paaralan po katuwang sa tinatawag nating paglinang, katuwang po sa paghubog ng kaalaman. Ngunit, ang pundasyon ng disiplina, take note ang pundasyon ng disiplina, ang pundasyon ng mabuting asal at makadiyos na pamumuhay ay unang itinatatag sa loob ng tahanan. Kaya nga, dapat nating maintindihan, huwag nating ipasa ang responsibilidad natin doon sa mga guro. Kaya sa mga magulang, napakalaga na maging responsableng mga magulang. Kaya nga ina-advise tayo ng atin pong pamahalaan, kapag ikaw ay isang magulang, dapat tiyakin mo na yung iyong anak ay kaya mong itaguyod. Huwag lang basta anak ng anak, kundi kaya mong itaguyod yung kanilang mga pangangailangan. Ibig sabihin, napoprovide mo yung kanilang pangangailangan, gayon din po yung kanilang mga pag-aaral upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon, binanggit ko po ito kasi nga very related po doon sa ating subject na ang paksa na pinag-usapan po natin, ano po ba yung mali henerasyon po ngayon? Now, una po nating binanggit kagabi sa ating pong pagtatalakay, mag-review lang po tayo ng konti. Una, yung pagkalulong sa social media at distraction. Sa panahon pong ito, makikita natin kung paano yung ating pong mga kabataan, yun pong ating generation ay masyado pong lulong sa social media, sa different kinds of gadgets, different kinds of apps o application po sa gadget, pangkalulong. Now, isa po ito sa nagiging conflict dahil maraming oras ang nauubos sa phones, sa gadgets, at wala pong katapusang pag-i-scroll. Ito nga po yung kumbaga malinaw na patunay. Napakarami po natin dito po sa ating lalawigan. Pero ilan lang po ba yung naglaan ng oras upang makinig, manood sa ating pong program? Ano po kaya yung pinagkakabala ng iba pa nating mga kapatiran, especially nung mga kabataan? Ano kaya yung kanilang pinagkakabalahan? Sila po ba kaya ay nagre-review? Sila po ba kaya ay gumagawa ng assignment? Or nag-Facebook, nag-YouTube, nanonood ng TikTok o ng anuman po mga application or nagkakaroon po ng mga games. So, ang ibig natin puntos, isa sa nagiging mali conflict sa ating generation, yung pagkalulong sa social media. Kaya nga, sinasabi po natin, ano po yung nagiging negative effect po nito? Dahil yung ating oras na ubos sa mga walang kumbaga mapapakinabangang mga bagay dahil hindi naman connected doon sa iyong dapat na iginagawi o kaya dapat mong i-accomplish. Kumbaga, maaring may mga panahon, pagkakataon na kinakailangan po natin, pero hindi po buong panahon uubusin natin yung ating oras dyan. Sabi nga po ng Ephesians 5:15, maging maingat kayo sa inyong uri ng pamumuhay, huwag kayong gayang ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. So, ang karunungan ay kasama po yung tamang paggamit ng oras. Yung pagiging marunong, yung pagiging pantas, yung pagiging wise. Yung ikaw ay marunong gumamit ng iyong oras sa tamang pamamaraan. Now, sa practical po natin, mag-set tayo dapat ng oras ng limit sa social media. Hindi yung ubusin mo yung oras, nagpupuyat, tapos kulang na sa tulog, palaging puyat dahil nauubos yung oras sa social media. Yan yung nagiging isa sa conflict. Na maglaan ng oras sa tinatawag natin no phone time. No phone time. Kailan po yan? During devotion, study, family time, and even doon sa pagkain. Minsan kakain na nga lang, hiwa-hiwalay pa kasi merong kanya-kanyang gadget na hawak na nanonood pa. Sumusubo, minsan di nakatingin doon sa sinusubo, ang tinitingnan yung pinapanood. So maglaan ng no phone time. Wala pong gagamitin, wala pong cellphone na gagamitin, ando po during devotion, study, or family time.
Now, ano pa yung conflict? Ano po ba yung mali sa ating henerasyon ngayon? Yung anxiety, yung stress at mental health struggles. Alam po ninyo, ito pong naging shooting incident. May relate po natin ito sa tinatawag nating mental health issue o mental health disorder. Bakit? Kasi nga, sa murang edad, bakit kayang gawin ng ganong bata yung krimen, yun pong pagbabaril, yung walang patumanggang pagbabaril. So, ito po yung tinatawag nating anxiety, stress, at mental health struggles. Maraming kabataan sa ating po panahon ngayon na overwhelmed sa pressure sa school, pamilya, at future. O, tingnan niyo po simpleng bagay kung tutuusin. Ayon po doon sa balita, ang nag-trigger di umano, bakit namaril yung bata dahil doon sa pambubuli, pangkakantsaw doon sa kanyang urik ng gupit. Sa buhok lang pinag-usapan, pero makita mo, sa ganong issue pa lang, talagang nagkaroon na po ng pagre-rebelde, nagkaroon na po ng tinatawag nating hakbang na makikita natin na ito ay meron talagang conflict pagdating sa kanilang kaisipan. Na kung saan, maaring masasabi natin, maaring wala na sa katinuan yung kanyang isip, bakit niya nagawa yun, maaring nagdilim yung kanyang pag-iisip. Now, anxiety, stress, or mental health struggles. Kaya nga, alam po ninyo, ang pinakamabisang panlaban sa stress, depression, anxiety, ay yung panalangin. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi po ng verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Sabihin ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng inyong pag-iisip ay ingatan ng inyong puso at isip kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, kapag ikaw ay balot sa prayer, kapag ikaw ay meron kang maayos na prayer life, ang nangyayari po niyan, iingatan ng Panginoon yung kapayapaan ng Diyos hindi masayod, iingatan yung ating puso at isipan. Kompleto, puso at isipan, ingatan. Kaya nga, kapag ka nakakaranas po ng stress, anxiety, depression, mental health struggle, or mental health issue, o mental health disorder, alam po ninyo, ang pinakamabisang kaparaan ng tinuturo ng Biblia yung pananalangin. Huwag kang mabalisa, huwag kang ma-stress, huwag kang ma-depress, huwag kang magkaroon ng anxiety, huwag kang ma-discourage sa anumang mga bagay. Anong gagawin? Sa halip, sa pamagitan ng panalangin, daing na may pagpapasalamat, sabihin po natin sa Diyos. Kasi nga iba yung kapayapaan ng Diyos na ibibigay sa iyo kapag ka nandoon yung tinatawag nating pananalangin mo. Now, i-pray po natin yung ating mga concerns sa halip na dalhin po natin mag-isa. Alam po ninyo, isa sa naging conflict, kinikimkim kasi yung mga conflict, kinikimkim kasi yung mga iba't ibang mga concerns na meron naman pwedeng pagsabihan. Huwag mong sarilinin yan. Huwag mong kimkimin yan, lalo tigit kung hindi mo naman talaga kaya. Kumbaga, kinakailangan mong i-share po yan, ipag-pray, yan. Ipag-pray mo yung mga concerns mo, unang-una yan. Pangalawa, maging open ka. Mag-open ka doon sa iyong mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan, pinagkakatiwalaang mga tagapayo, o kaya pinagkakatiwalaang kapatiran, pastor, i-open mo doon sa kanila upang sa ganon, may katulong ka na magpe-pray at meron pong pwedeng mag-advise sa iyo. Now, ayusin po yung lifestyle. Isa po sa nagiging dahilan bakit nandun yung stress, andun yung anxiety, andun yung mental health struggle. Alam niyo po, yung tinatawag nating hindi maayos na lifestyle. Ano po yung ibig sabihin ng hindi maayos na lifestyle? Hindi po maayos yung tulog, hindi maayos yung pahinga. Bakit hindi nakakapag-pahinga ng maayos? Dahil puro gadget na nga So sobrang kag-gadget, pagigda, ang nasa isip pa rin, gadget pa rin. Parang wala pong pinagkaiba yan pag naglalaro ka ng chess Halimbawa, naglaro ka ng chess. 5 beses kang naglaro ng chess. Sa paglalaro mo, palagi kang talo. Pag natulog ka na-imagine mo pa yung chessboard, na-imagine mo pa yung mga move mo, nagkamali ka. Ganon din po doon sa tinatawag nating mga gadget, na kung saan, wala na pong maayos na pahinga dahil puro gadget ang pinagtutuunan po ng pansin, mga social media. Okay, ito po mga napapanahong mga technology na kung saan nasisira yung tinatawag nating healthy habits. Wala nang time na mag-exercise.
Tingnan niyo po yung mga kabataan po ngayon, bakit marami pong mga kabataan sakitin? Dahil hindi na po nakakapaglaro ng pinagpapawisan. Nandun na sa nakaupo, nakatutok yung electric fan, o kaya meron pang aircon, wala na pong movement eh. Kaya tingnan niyo po, konting bagay, masyado pong mahina na yung katawan, mahina yung resistensya. Kaya nga, wala pong maayos na lifestyle. Isa po yung sa naging dahilan bakit nandun yung anxiety, andun yung stress, andun yung mental health struggle. Ano pa yung conflict? Ano pa yung mali sa ating henerasyon ngayon? Ito yung tinatawag nating identity crisis at peer pressure. Ano po itong identity crisis? Para po bagang sinasabi po natin na hindi natin lubos na nakikilala yung ating sarili. Alam niyo po ba sa panahon ito, maraming nahihirapan kung sino sila at naapektuhan ng opinyon ng iba. Alam niyo po, kung meron tayong tatanungin, huwag tayong magtanong kung sino man, no? Kung anong opinyon ng iba. Huwag kang magtanong sa certain groups. Pagka pinag-uusapan yung identity, ang Diyos ang dapat nating lapitan. Pag sinabi po nating identity, pagkakakilanlan, of course, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi po ng Biblia, 1:27 ng aklat ng Genesis, nilalang niya sila na lalaki at babae. Maliwanag po yung identity na ibinigay ng Panginoon. So wala pong conflict, wala pong magiging identity crisis kung ikaw ay magpapasakop at paniniwalaan sa sampalatayanan mo yung pagkalikha ng Panginoong Diyos. Ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Yun lamang po ang nilikha ng Panginoon. So wala pong identity crisis, wala pong magiging conflict, hindi ka mahirapan. Hindi mo dapat sundin kung ano yung sinasabi ng puso mo. Huwag mong sabihin na, kasi meron pong sinasabi, kung saan ka masaya, suportahan kita. Kung ano yung sinasabi ng puso mo, sundin mo. Ang sabi ng Biblia, 17:9 ng aklat ng Jeremias, ang puso ay magdaraya kaysa anumang bagay totoong masama. Sinasabi ng ilan, kung ano sinasabi ng puso mo, sundin mo. Kung saan ka masaya, sundin mo. Paano pala kung ikapapahamak mo? Paano pala kapag mali yung iyong kinasisiyahan? Susundin mo ba yan? Kaya minsan yung opinion ng iba, ay yun ang nagbubunsod sa iyo sa tinatawag nating magkakamali ka palalo sa halip na ikaw ay mapabuti. Kaya ang dapat nating babalikan palagi ang atin pong Panginoon. Wala pong magiging conflict sa tinatawag nating identity, wala pong crisis at wala pong peer pressures kapag tayo ay magpapasakop lamang sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga sabi po ng Apostol Pablo, Roma 12:2, ang sabi niya po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi kayo mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at lubos na kaayaya at kalooban ng Diyos. Do not conform to this world, but be it transformed. Yan po yung itinuro sa atin. Huwag kang umayon sa mundong ito. Ang mundong ito, tinayo po, unti-unti talagang hinihila po sa tinatawag nating moral decline. Yun pong dating hindi tinatanggap, ngayon tinatanggap na. Yun pong, kumbaga, pagtitingnan natin, isang practice na malaswa, isang practice na hindi kalugod-dugod, ngayon, niyayakap na. Alam po niyo sabi ng Biblia, huwag kang umayon, pag sinabing umayon, huwag kang sumunod sa angos ng mundong ito, salit mag-iba ka sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan mo kung alin ang mabuti at lubos na kalooban ng atin pong Panginoon. Now, ang tunay na identity ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mundo. Huwag mong hayaan na kung ano sinasabi ng mundo, yun yung papaniwalaan mo. Ang dapat mong paniwalaan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Yun ang tindigan mo. Kaya nga, ang tunay na identity, nagmumula sa Diyos. Ngayon, pag ibang paniwalaan mo, magkakaroon talaga ng conflict, magkakaroon talaga ng krisis. Now, kilalanin po yung sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos. Iwasan po natin yung toxic na influence. Alam naman po natin yung influence pagka yung influensya. Sabi po ng unang Korinto 15:33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira sa magagandang pag-uugali. Kaya iwasan po natin yung toxic na influence. Iwasan po natin yung mga masasamang kasama dahil yan po yung sisira ng magagandang pag-uugali. Tingnan po yung mga bata na noong sa bahay naman, andun yung po, andun yung opo, andun yung paggalang, andun yung pagrespeto. Pero magugulat ka,
Nung napabarkada, iba na yung kanyang lingwahe. Yung hindi mo narinig magmura, marinig mo na magmura. Di ba? Yung mga, ano po yun? Yung bad influence, yung toxic na influence. Now, piliin po yung barkada na magbibigay ng magandang impluensya. Yun po yung dapat na pipiliin natin. Kasi nga, dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kaibigan, kapag pinag-usapan natin ang barkada o kaibigan, ang tunay na barkada, ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kabutihan, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Kaya yung kaibigan, kapag tinuturi mong kaibigan at inaalok ka doon sa mga bisyo at kalayawan, magdumistansya ka na dyan. Kasi nga, alam mo na yung bisyo at kalayawan, yan ay magbubuling sa iyo sa kapahamakan, tapos alokin ka niyan. Alokin ka sa mga bisyo, alokin ka sa sugal, alokin ka sa mga bagay na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Dumistansya ka niyan. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo dahil, tandaan niyo po, isa yan sa nagiging conflict ng generation pong ito. Sabi nga ng kasabihan, di ba, binanggit ko to kagabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kapag ang palagi mong kasama mga kaibigan mo ay drug addict, eventually, isang araw, magiging drug addict ka din. Kapag ang kasama mo mga sugarol, eventually, matututo kang magsugal. Kasi nga, ma-adapt mo ma-absorb mo. Dahil kayo po ang nature ng tao. Ang tao po kasi, kahit hindi mo turuan gumawa ng masama, matututo yan. Kaya sabi ng Biblia, ang ituro natin sa mga bata habang lumalaki sila, sa daan na dapat nilang lakaran. Kaya nga, hubugin natin sila kung ano yung dapat nilang susundin at gagawin. Dahil, kumbaga, normal sa tao dahil because of fallen nature. Ang tao automatic yan, matututong gumawa ng masama. Kaya dapat ituro natin sa kanila yung paggawa ng mabuti. Kaya nga, mag-ingat tayo. Dahil isa po yan sa mali, sa henerasyon po natin ito, ano po yung pangatlong mali? Yung identity crisis at peer pressure. Now, pang-apat, at dito po tayo tumigil kagabi, dito po sa pang-apat na ito. Ano yung pang-apat na nagiging mali sa henerasyon pong ito? Immorality at maling relasyon. Again, immorality at maling relasyon. Pag sinabi nating immorality, yun po yung wala pang basbas na mga pagsasama. Yun pong, kumbaga, wala pang bendisyon mula sa Panginoon na kung saan pumapasok doon sa tinatawag nating immoralidad. Kasama po dito yung sexual temptation, broken relationships, at emotional damage. So, immorality at ito pong maling relasyon. Meron pong sinasabi rito sa aklat ng Timoteo. Sabi po rito sa aklat ng ikalawang Timoteo 2:12 o 2:22. 2 Timothy 2:22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ano pong sabi diyan? Free from youthful lust. Umiwas kayo, lumayo kayo doon sa mga pita ng kabinataan. Kasi pagkapita ng kabinataan, yun po yung tumutukoy doon talaga sa mga hindi pa dapat nang ginagawa ng mga hindi pa naman lisensyado para gawin yung isang bagay na ginagawa ng mga lisensyado na. Ibig natin sabihin, yun pong mga ginagawa ng mag-asawa na hindi pa dapat gawin ng mga hindi pa mag-asawa. O tingnan niyo po yung sinabi pa rito dito po sa aklat ng Hebreo chapter 13. Chapter 13 verse 4. Maging marangal nawa sa lahat ng ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. O, tinan po ninyo May paghatol po yan Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Kaya nga, pinag-usapan po natin itong bagay nito dahil sinabi po ito ni Apostol Pablo. Sabi niya po dito sa unang Korinto, chapter 6 verse 9. Pakinggan niyo po itong mabuti O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kari ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid. Ano pong ibig sabihin ng mapakiapid? Yung nagsasama na hindi pa po kasal. Ano pa?
ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya. Ano naman po yung mangangalunya? May asawa na, pumatol pa sa iba. Mangangalunya po yan. Sunod, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng karian ng Diyos. O, kita po niyo, hindi magmamana ng karian ng Diyos. So, anong dapat gawin? Iayos. Iayos. Kaya nga, pinag-usapan natin immorality. Unang-una sa mga kabataan, kapag ka hindi pa panahon, huwag pong ipagpilitan. Sa mga kabataan, kaya nga pinag-usapan natin, ano yung mali sa henerasyon pong ito. Minsan po kasi, mga kabataan natin, hindi mapigilan. Akala mo, kumbaga parang nagiging killjoy, yun po mga parents, killjoy yung mga guardians. Pag sinabi, wag muna yan, at sikasuin muna yung pag-aaral mo. Ay alam niyo po, parang parang ikamamatay ng mga kabataan na parang sinasabi, grabe naman, parang hindi naman ako sinusuportan sa aking kasiyahan, sa aking kagalakan. Alam po ninyo, kapag hindi pa panahon, wag natin ipagpilitan. Bakit natin sinabing hindi pa panahon? Nag-aaral pa nga lang eh. Nag-aaral pa lang tapos gusto nang pumasok sa relasyon ng pagiging mag-asawa. Nag-aaral pa lang, ang problema po yan, nag-aaral pa lang, tapos hindi pa marunong magsaing, hindi pa marunong magluto, tapos magpapamilya. O, tingnan niyo po ha. Now, pinag-usapan po natin yung problema, yung mali sa henerasyon po ay immorality at maling relasyon. Tingnan niyo po yung mga kabataan na wala pong, kumbaga, hindi po nagagabayan. Nagkakaroon po ng early relationship at nagkakaroon po ng tinatawag nating early pregnancy. Maaga pala nagbubuntis na. Alam po niyo sa provincial hospital, may makikita ka doon mga buntis. Alam po niyo edad, 15 years old, 16 years old. Mga minor de edad eh. Bakit nagkaganon? Alam niyo po, sa ganong sitwasyon, alam niyo po, makikita mo napapailing, nagsisisi. Kasi nga, nagpadala doon sa bugso ng damdamin. Ang problema ito, andun po yung minor de edad, nakapila doon sa ER kasi manganganak, pero yung lalaki wala, tumakas na. Kasi nga, hindi pa handa. Now, yun po yung conflict sa ating pong generation ngayon na kung saan mga generation po natin ayaw magpapigil, ayaw magpaawat, talagang dire-diretso, pumapasok doon sa immorality na inuuna muna yung mga hindi dapat unahin. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin ang pag-ibig, kasi pinag-usapan natin immorality, sasabihin, nagtitake advantage yung lalaki, sasabihin, kung mahal mo ako, patunayan mo. Sa papanong paraan? O, sasabihin, magtalik tayo, mag-sex tayo. Yun po yung babanggitin. Ano yun po, hindi pagmamahal yun. Hindi yun love. Ang tawag po nun, last, pita ng laman. Nagtitake advantage. Alam mo, kapag mahal mo ang isang tao, igagalang at irerespeto mo yan, at dadalhin mo sa tinatawag nating tamang panahon bago kayo magdidesisyon ng isang bagay. Now, dapat maintindihan natin itong ganitong pagkakataon dahil alam po ninyo, marami pong naging conflict na nagdudulot o kaya nagkukontribute tayo sa kahirapan ng ating bansa, ng ating society dahil na rin sa sariling desisyon. Tingnan niyo po. Nagkaroon ng maagang commitment. Ang nangyari, hindi pa po nakapagtapos ng pag-aral, saan po titira? Doon sa magulang. Ngayon yung magulang, doon inabsorb ng magulang, ito yung problema. Yung anak niya, yung nakabuntis doon sa anak niya, walang trabaho. Sino nagtatrabaho? Yung tatay. Tingin po, nag-contribute ka ng karagdagang kahirapan ng pamilya. At ang iniisip mo sa umpisa, sabihin mo, ay killjoy naman si mama, killjoy naman si papa. Para sa iyo yan. O tinan mo, nadlangan yung iyong pagtatapos ng pag-aaral, na kung saan meron ka sana magandang kinabukasan, pero dahil inuna mo yung iyong damdamin, nabunsod ka sa ganyan. Yan po yung real talk na nakikita natin. Bakit? Nakita natin bakit sobrang hirap ngayon. Ang problema nga minsan, sinisisi pa yung gobyerno. Sasabihin, bakit walang tulong si mayor, walang tulong si gobernador, walang tulong ang congressman. Alam po ninyo, hindi mo dapat sisihin doon dahil meron tayong sariling kaisipan, meron tayong sariling pamamaraan para tayo po ay kumita o maghanap buhay o magpursigi. Ang problema lang, yung atin pong maling pagdidesisyon. Sana po naintindihan po ninyo mga pananalita na maaring masakit sa atin pong pandinig, pero nawa, hari nawa, gisingin tayo ng Panginoon sa ganito pong aral. Dahil ang pinag-usapan po natin itong practical. Ano ang mali sa generation po natin ito? Tandaan niyo po,
yung nangyaring pagpatay doon sa pamamaril ng minor de edad, ako napigati yung kalooban ko. Sabi nga ng ilan, wala nang safe na lugar, kahit school, ganyan nangyari. Ganyan po yung... Alam po ninyo, meron pong conflict sa ating generation po ngayon. At alam po ninyo to tell you honestly, alam po niyo, ang pinaka-conflict po niya, nagpapasimula sa pamilya. Kapag ka hindi maayos na hinubog yung mga anak sa loob po ng tahanan, definitely, magkakaroon po ng conflict sa bandang huli. Kapag ka in-spoiled mo yung bata, ito po yung nakakalungkot sa atin pong panahon ito. Tingnan niyo po, sa atin pong mga nakatatanda, noon pong panahon mga nag-ieskwela, nag-aaral tayo, siguro po may nakaranas po dyan, nabato ng chalk, nabato ng eraser, napapa-squat, napapalo yung kamay. Diba? Ganyan po dati, kaya masyado pong takot yung mga bata, mabilis ang kanilang isip dahil pagka hindi sila mag-ayos ng pagbasa, magsulat, talagang masasaktan sila. Ngayon, iba. Tingnan po yung problema po ng mga teacher ngayon. Ang problema ng mga teacher ngayon, baka sila po ay sumbong sa tinatawag natin pang-aabuso, pang-mamaltrato, mabantay bata o ma-child abuse kapag dinisiplina. Kaya ngayon, na-spoil yung mga bata, konting bagay, nako, yung pagpalo, ang Biblia po nagtuturo sa atin, ang nagmamahal sa kanyang anak, nagpaparusa, pinapalo, paminsan-minsan. Ang pagpapalo ay tanda ng pagdisiplina. Kaya may mga batas minsan na hindi pinag-iisipan, basta lang gagawa ng batas na kung saan nagiging dahilan para may spoil. Pag sinabing may spoil, para mamihasa sa maling gawa. Ako po, tutol ako sa ganong mga batas na kung saan nasasalungat yung banal na kasulatan. Yung Biblia ang tuturo, paluin mo yung bata. Sa pagpapalo, disiplinahin. Hindi mo naman papaluin para patayin, papaluin mo para madisiplina. Ngayon, dahil may batas, naku, hindi mo na pwede basta paluin. Wala nangyari, nagiging spoiled yung bata. Yun nakakalungkot na pag tininan po natin, dahil sa mga sitwasyon o nangyayari. Tandaan po natin, hubugin natin yung atin pong mga bata, yung atin pong mga anak sa bahay pa lang, sa tahanan pa lang. Dahil yun po ay critical na kalagayan kapag hindi po natin ay ayos sa loob pa lang ng tahanan. Ngayon, yung pang-apat na tinatalakay natin, immorality at maling relasyon. Huwag kang pasok ng pasok sa maling relasyon. Na kung saan, alam niyo po yung relationship, pinagpipray yan. Ipinapanalangin yan. Nagpipray dapat tayo sa tinatawag nating relationship. Huwag pasok ng pasok dahil baka mahirapan ka lumabas o baka hindi ka na makalabas. Now, tinuturo sa atin ng Biblia, ingatan natin ang ating puso sapagkat yan ay dinadaluyan ng buhay. Ang puso at katawan ay dapat ingatan. Mag-set ng tinatawag nating healthy boundaries sa relasyon. Dapat bunga ng prayer. Ipinagpipray. At kung ikay mananampalataya, dapat alam ng magulang mo, dapat alam din ng pastor mo. Para may advice ka na pagsasabihan. Huwag yung, kumbaga, kung ano pong maisipan, gagawin na lang. Piliin ang tinatawag nating purity mindset, and ito po yung mahalaga. Iwasan yung sitwasyon na matitrigger ka sa temptation. Pag alam mong magiging daylan o daan para matukso ka, huwag kang pupunta. Alam mong wala yung magulang doon, tapos pupunta ka, hindi. Pwedeng may mangyari. So ito po yung mga practical, and sabi nga natin, nawa magising yung atin pong mga kabataan na nakikinig ngayong gabi at yung atin pong mga magulang na ito pong mga pananalitang ito, may mga bagay akong binabanggit na medyo masakit, pero nawa, gisingin tayo. Now, ano pa yung nagiging conflict? Ano pa yung mali sa ating kasalukuyang henerasyon? Ito po yun, kawalan ng direksyon sa buhay. Walang direksyon. Bakit natin sinabing walang direksyon? Sinabi rin po ni Peter, sabi ni Peter, save yourselves from this untoward generation. Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Anong ibig sabihin ng likong lahing ito? Anong ibig sabihin ng untoward generation? Walang direksyon. Kumbaga, pag sinabing untoward, walang definite, walang tiyak na goal. Kung ano-ano lang para po bagang shotgun. Kung saan tamaan. Maraming kabataan ang hindi sigurado sa kanilang future o yung kanilang purpose. Ang Bible, mayroon pong sigurado, sabi po ng Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko yung mga plano na aking iniisip para sa iyo. Plano patungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang kayo bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Merong magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Now, may layunin ang Diyos
kahit hindi pa malinaw ngayon. May magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kaya nga, kung ang bawat isa lang ay magpapasakop sa plano at layunin po ng Panginoon, hindi ka mapapasama. Meron kang magandang kinabukasan, meron kang magandang naghihintay sa iyo na buhay na nakala ng Panginoon. Now, mag-pray at maghanap ng guidance. Mag-pray. Huwag kung ano lang yung maisipan. Mas maganda yung bunga ng prayer. Mag-explore ng skills at saka ng talents. Alam po ninyo, sa panahon pong ito, kinakailangan natin ng maging explorer tayo sa mga skills at talents dahil hindi natin alam yung talents, yung skills na meron ka, baka yan ay gamitin ng Panginoon upang ikaw ay palaguin, pagyamanin, o kaya pagpalain ng ating dakilang Diyos. Explore mo yung skills mo. Explore mo yung talents mo. Na kung saan yan pong mga skills na yan ay sadyang ipinagkaloob sa ng Panginoon upang magamit mo sa tinatawag nating kapakinabangan mo, kapakinabangan ng pamilya at ng church na yung kinabibilangan. And of course, humingi ka ng advice sa mas nakatatanda. Kapag ka hindi ka sigurado, huwag kang mag-atubili na humingi ng advice. Humingi ka ng payo. Dahil sa karamihan ng payo, mayroong kaligtasan. In the multitudes of counselors, there is safety. Huwag mong sarilinin yan, kinakailangan mong ibahagi. Number 6, pang-anim na mali sa ating generation po ngayon, itong materialism at inggit. Yung pagiging materialistic at yung inggit. Laging may comparison. Lagi may comparison sa social media. May comparison sa kotse, sa travel, sa lifestyle, sa pananamit. Na makikita mo yung materialistic ngayon, pagiging materialism. Nagpo-post, ito ngayon yung kanilang sasakyan, ito yung bahay, ito yung kanilang damit. Yung isa naman, inggit-inggit. Mayroong comparison. Alam po ninyo, yan po yung malaking conflict sa atin pong generation ngayon. Ano po yun? Materialism at inggit. Now, ano pong sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5? Basahin nga po natin to. 13 verse 5 ng aklat ng Hebreo. Sundan po niyo sa inyong mga Biblia kung meron po kayong hawak dyan na Biblia. Ang sabi po ay ganito: mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagpapagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Sabi po yan, mangagkasya kayo, makontento kayo sa inyong tinatangkilik. Kung ano yung blessing na dumating, pasalamatan niyo yan. Huwag niyong paghanapan. Dahil, halimbawa, yung magulang nyo, alam nyo naman po yung capacity, alam nyo naman po yung kanilang trabaho. Huwag niyong paghanapan. Huwag niyong hayaan, mga kabataan, huwag niyong hayaan na talagang mamatay-matay na yung mga magulang ninyo sa kakatrabaho para maibigay yung luho ninyo. Huwag pong ganon. Kung ano yung dumating, pasalamatan nyo sa Panginoon. At alam niyo po yung may susukli nyo dyan, yung kayo ay magsikap sa pag-aaral, makapagtapos, makapagbigay ng, alam po yun, proud na proud yung parents kapag ikaw ay meron pong matataas na marka. Pero mas magiging proud yung inyong mga magulang kapag meron kayong maayos na karakter. Ibig natin sabihin, maging kontento. Huwag maging choosy sa mga kabataan. Kung ano yung nandyan, pasalamatan sa Panginoon. Kung ano yung biyayang dumating, pasalamatan sa Panginoon. Huwag maging materialistic, huwag mainggit, huwag ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Huwag mong ikumpara. Kasi pagka dumating sa comparison, magkakaroon ka ng tinatawag nating self-pity, maawa ka sa sarili mo, sasabihin mo, ay buti paan niya sila ganito. Buti pa sila niya, may magandang bahay. Kami yung bahay namin, pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Meron kang ganun, magkakaroon ka ng, ano po yung lahat ng napagdadaanan mo, gawing motivation upang magsikap, magsumikap. Sasabihin mo, isang araw, pag ako ay nakapagtapos, nagkaroon ako ng magandang hanap buhay, nagkaroon ako magandang negosyo, gagawin ko ito, papatay ako ng bahay para sa akin. Magkaroon ka ng ganung kaisipan. Huwag mong kaingitan yung mga bagay na nakikita mo sa iba. Sa halip, magsikap ka. Now, ang contentment ay tunay na kayamanan. Yan po yung tunay na kayamanan. Yung ikay kontento. Kasi nga, kahit marami kang pera, kahit marami kang kayamanan, pag wala kang contentment, masasabi po natin kulang pa rin. Ngayon, kahit sabihin natin, sapat lang, ikaw po ay nasa average lang ang iyong pauri ng pamumuhay, pero ikay kontento, talo mo pa yung mayayaman ng walang contentment. Now, mag-focus ka sa goal mo. Limitahan mo yung tinatawag nating social comparison. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Mag-budget at matutong mag-manage ng pera. Mas maganda yung pag binigyan ka ng financial,
Mag-ano ka, mag-save ka. Dahil hindi habang panahon, meron pong pwedeng ibigay sa iyong mga magulang. Alam po ninyo, mas maganda makita natin yung mga bata masinop. Ang kasalukuyang henerasyon, mga kapatid, ay hindi sira, kundi challenge. May mga distractions, may mga pressures at confusion, pero mas malakas ang gabay ng Diyos. Kaya sa anumang problema, may Diyos na pwede po tayong lapitan. Naniniwala ako ngayong gabi, ito po'y nagsilbi po sa ating napakagandang paalala na kung saan dapat nating panghawakan mabuti, atin po bigyan po ng daan ang salita ng Panginoon. Panahon na para bumalik tayo sa salita ng atin pong Panginoon. Sa atin pong mga estudyante, sa lahat po ng atin pong mga guro, panahon na para bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Ito po yung kailangan natin sa panahon ito. Ito yung kinakailangan natin, bigyan natin ng puwang sa buhay po natin, sapagkat ang ating generation po ngayon, tayo po'y nabubuhay sa last days. Nabubuhay tayo sa mga huling araw. At yung araw pong yan, yung araw na decline, yung karakter ng atin pong kasalukuyang henerasyon, bagsak talaga. Kaya dapat natin may bangon sa papanong pamamaraan, andyan po yung tulong at gabay ng ating dakilang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon.